Hi guys, good morning! Welcome back po dito sa Gandara Sir Channel for Showbiz Update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan ay may kinalaman mga kakimpaw dito sa pasabog po ng Star Magic para po kay Chinita Princess mga kakimpaw. And syempre patungkol nga po sa pag-ibig na dalisay. Pag-ibig na dalisay ng Kimpaw. Pero bago po ang lahat, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, maaari lamang na pindutin po ninyo ang subscribe button at notification bell natin na nariyan sa baba para maging updated po kayo at ma-notify tuwing may bago po tayong chika at balita hinggil sa Kimpaw. And eto nga, simulan natin ang ating talakayan para po sa morning na to sa pamamagitan ng pagbabasa ng ilang comments na napili natin ngayong umaga. So, mula po kay Miss Day Magiyat, shoutout po sa inyo. Sabi niya rito, Gandara, good PM. Ang ganda ng gising ng Gandara. Ano na naman ang magandang balita mo? At napakaganda ng bati mo. Halatang halata na ang saya ni Miss Gandara. Pansin ko lang Gandara, medyo tumaba si Kimi. Lalo siyang bumata. Paurong si Kim habang nadadagdagan ng edad ni Kim. Pabata naman ang aura niya, kaya dami naiinggit. Hindi rin mapigilan ang dating ng biyaya ni Kim. Yan ang tinatawag na good karma. Salamat po Lord sa mga blessings na bigay niyo sa chinita naming lahat. At sa mga bashers, nakikita niyo ba ang biyaya na bigay ni Lord kay Kim? Sige, bash pa. Yung batong ibinabato nyo kay Kim, sa inyo tumatama. Mag-isip-isip na kayo mga bashers. Lalo na kayo, pag nagsimula na ang kopino. Hay, sigurado sasakit na naman ang dibdib nyo. Kaya magpakabait na kayo mga bashers. Sa ngayon, pag natapos na at ipinalabas ng kopino, kayo bumalik maging bad. Salamat Miss Gandara. Magandang hapon po. Ingat po lagi-lagi. Thank you so much Miss D. Magiyat. And tama kayo. Last 2 weeks, super happy talaga ako mga kakimpaw. Pero talagang ang bawat kasiyahan ay may kaakibat talaga mga kakimpaw yan eh. May kakambal po yan. Nakalungkutan. And ayun nga, may naglabasang issue tungkol po kina Kim and Paolo. Naalala nyo din nung sa World Tour, super saya natin. Pero pagbalik pala ng Pinas, mayroon pong nakaabang sa atin mga kakimpaw na kasawian at kalungkutan dahil si Kim Chiu ay tinadtad na naman po ng bashing mga kakimpaw. Pero ganun talaga, kakibat na po yan ng kaligayahan natin. Pero ang importante mga kakimpaw, mas nananaig ang kabutihan, mas nananaig po ang katotohanan mga kakipi, di ba? So, tayo pa rin po or kumbaga nasa atin pa rin ang huling halakhak mga kakipi. Pagsubok lang ang lahat ng mga dumaraan sa atin mga kakimpaw. Tulad ngayon na may ini-issue kina Kim and Paolo na sigurado naman ako na fake news lang naman mga kakimpaw. Gawa-gawa lang po ng mga bashers para sirain ang ating pundasyon. Kasi ayaw nga nila na nakikita tayong masaya. Kaya for the gawa sila ng reason. Kaya ayan. Yung iba naman pinatos. Ay nako, nakakaloka. Anyway, wag po nating hayaan mga kakimpaw na sirain nila lagi ang atin pong kaligayahan. Walang dapat pong makasira sa kasiyahan natin mga kakimpaw. Pansinin nyo yan tuwing masaya tayo. Andiyan na naman po sila gumagawa ng paraan. Anyway, naliniwala naman po ako sa karma mga kakimpaw. So, lintik lang ang walang gante mga kakimpaw. Mas masakit kapag karma ang kumilos. Mas masakit kapag parusa ng Diyos ang kumilos mga kakimpaw. Anyway, dumako naman po tayo dito sa chika ni Kikay tungkol nga po dito kay Chinita Princess na siya daw po ang gumagastos kapag nagta-travel daw po ang nagta-travel sila ng kanyang ex mga kakimpaw. Grabe naman pambubudol yan. Bakit kailangan si Kimi ang gumastos mga kakimpaw? Pati daw motorbike kay Kimi rin.
ginagatasan lang si Kimi. Grabe. Sabi po dito sa post ni Kikay, grabe yun mga kakimpaw ha. Budol talaga no? Samantalang kay Paula Avellino, talagang prinsesa siya kung ituring mga kakimpaw. Kaya deserve na deserve po talaga niya ang Michelin starred mga kakimpaw. Ang ma-date sa mamahaling restaurant mga kakimpaw. Kaya pala sabi ni Kimi, siya lang yung sobrang nagmamahal. May ganito pala. Sabi nga dito, grabe pala si X. Kumapit kayo literal na napakahaba ng pasensya at sobra kung magmahal si babae to the point na sinasamantala naman ni lalaki ang lahat ng kabaitan. Bigay dito, bigay dyan. Luho dito, luho dyan. After how many years nga daw, ngayon lang nakaranas ulit na expensive date na hindi siya ang nagbabayad kundi yung present partner na bawing-bawi kasi galante at prinsesa kung ituring siya. Huwag nang pakawalan ang present. Aba, huwag talaga. Kung ganyan lang din naman ang kanyang mga naranasan before. Grabe, hindi nakaka-girly mga kakimpaw ha. Para sa isang chinita princess, grabe. Ganyan sila, no? Sana hindi totoo kasi alam nyo kapag totoo, nakakaawa si Kim Chiu. Alam mo, umaasa na lang talaga ako mga kakimpaw na fake news to kasi naaawa ako kay Kimi. Kung totoong naranasan niya to, grabe ang pasensya, grabe kung magmahal si Kimi. Dinaig pa ang bakla mga kakimpaw na binibigay ang lahat. Grabe naman ngayon. Kaya pala, si Kim Chiu, yung wish niya, 'di ba? Sana siya naman ang mahalin ng sobra. Gusto niyang maramdaman naman 'yon nang mas mahal siya. Dati kasi mas mahal daw niya mga kakimpaw. Ay, grabe ka, Kimi. Kasi bagay, ang mantra kasi ni Kim Chiu, kapag alam niya sa sarili niya na ginawa niya ang lahat at walang maisisisi sa kanya mga kakimpaw. And tingnan nyo naman ngayon, 'di ba? Wala silang masi kay Chinita Princess kasi wala naman silang masisilip kay Kim dahil sa kabutihan ni Kimi. Kaya thank you so much sa buhay ni Paula Avellino at nakakaranas na ng mga ganito si Kim Chiu. Hindi man showy si Kimi at si Paolo or si Paula Avellino sa kanyang pagmamahal kay Chinita Princess, pero pag silang dalawa lang, super prinsesa, hindi lang prinsesa, sabi ko nga 'di ba, reyna kung ituring niya sa buhay niya si Chinita Princess mga kakimpaw. Talagang masasabi mong natagpuan na ni Kimi kay Paula Avellino ang tunay at dalisay na pag-ibig na deserve niya mga kakimpaw. Kaya naman ganun na lamang din katiri-eyed, kasaya ng mga fans niya, Kimers, of course, ng Kimpaulandias for Chinita Princess na nakakaranas siya ng mga ganitong expensive dates kasi nga super deserved ni Kimi. Ikaw ba naman naghintay ng mahigit isang dekada, 'di ba mga kakimpaw, para sa taong crush mo at napupusuan ng iyong puso? Naalala ko ngayong post ni Paula Avellino before ng 2015 na sa kanya talaga nagmula yung #Kimpaw. Talagang napaka-consistent ni Paula Avellino noon. Nung makita ko yan, napashocks na lang talaga ako na ganun talaga siya ka-obsessed kay Chinita Princess mga kakimpaw. So talagang doon pa lang iniisip na niya na why not ang tambalang Kim Chiu and Paula Avellino, 'di ba? #Kimpaw. Kaya iyak na lang talaga malala ang mga bashers kasi tingin nyo ba ngayon pa pakakawala ni Paula Avellino si Kim? Ay nako, tatawanan na lamang namin kayo. So ilalagay ko na lang sa inyong mga screen mga kakimpaw yung post na yun ni Paula Avellino. Tandang-tanda ko talaga meron siyang post na ganun mga kakimpaw. Hanapin ko lang talaga dito sa baul. Charot. Anyway, ito naman po ang Star Magic mga kakimpaw. May pa-tribute nga po dito sa 20 years of anniversary
ni Chinita Princess in showbiz. Grabehan. Sa pagko-call out ng mga fans, Star Magic, nabigyan naman ng pahalaga si Kimi and Paula Avellino kasi napakatamad daw po nila mag-promote ng mga projects ng Kim Pao. Inaasa na lang daw sa Kim Pao Lanchas. Eto po sila't may pasabog for 20 years of adventures with Kim. Ayan, sa mga hindi pa po nakakapanood niyan, anak ko, nandito lang po yan sa YouTube channel ng Star Magic, mga kakimpaw. Anyway, thank you so much sa inyong pa 20th anniversary na to kay Kim. Aba, syempre, dapat espesyal kasi 20 years nang umaakyat ng pera si Chinita Princess sa ABS-CBN at sa Star Magic, diba mga kakimpaw? Kasi never naman pong nalaos si Kimi in 20 years. Lagi po silang kumikita dito kay Chinita Princess. Hindi naman kasi siya yung paputol-putol lang yung projects, mga kakimpaw. Solid talaga si Kimi sa kanila, mga kakipi. Kaya dapat special at 20 years yan, di ba? Anyway, dumako naman tayo dito sa comment ni Miss Norma Dayag. Wow, good AM. Had just arrived attending Mass. Blessed Trinity Feast. So I had prayed for them to be sure that they will not be separated anymore by the Holy Spirit. Our prayers are powerful because this finds their mind or bashes siguro, devils. So they think of issues regarding that make us find believed in all their bash. Yes, ganda. No effect na yan sa amin kasi the more they bash KP, the more blessings to come. Anyway, manhid na si Kimi. Sa lahat ng nega issues ay immune na si Kimi. God bless them both. So, with you, Gandara and family. Thank you so much, Miss Norma Daya. And ganyan nga po ang dapat lagi nating isa-isip. Ang mga bashers na yan ay nagdadala lamang po ng blessings sa buhay nila Kim and Paolo. Because the more they bashed Kim and Paolo, the more blessings is coming to kina Kim and Paolo. Ayan. And sanay na rin naman po sina Kim and Paolo sa mga bashers, mga kakimpaw. In their 20 years in showbiz, nako, bugbog sarado na po sila lagi sa bashing. Kaya naman, wala nang magagawa itong mga bashers na to para patahimikin, para pabagsak ang Kim Pao. Tulad na lang ng latest na pambabatikos kay Kim because of politics, diba? Super unbothered na si Kimi, unlike before. So, yun lang po muna ating update, guys. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Kita-kits po muli sa mga susunod natin, chika. Maraming salamat. Ingat po kayo lagi-lagi.